Nagsimula ang kwento sa mga ninja na lumabas sa mga palumpong. Sila ay mga ninja ng Mom OG clan na pinamumunuan ni Sandayo Mom OG. Samantala sa harap nila ay isang kuta ng Shimoyama clan na pinamumunuan ni Kei Shimoyama na naghihintay para sa pag-atake ng kalaban. Si Sandayo at ang kanyang kasamahan ay sumugod. Lumabas ang ninja ng Shimoyama clan para protektahan ang kuta. Pinaputukan din ng mga guards ng mga arrow ang mga umaataking ninjas. Sa loob ng kuta nakita ang isang lalaking nagngangalang Hybe, siya ang unang anak ni Kai. Tinanong niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Jirobe kung bakit sila nag-aaway, sumagot ito na hindi niya alam. Ang kanilang ama pagkatapos ay sumulpat na hinihikayat ang lahat na salakayin ang mga kalaban. Ngunit nang ang mga kalaban ay nahihirapang lumusot sa kuta, biglang may lumabas na kakaibang usok mula sa loob ng kuta. At may lumitaw na pinabagsak ang ilan sa mga Shimoyama ninja. Pagkatapos ay binuksan ng lalaki ang gate mula sa loob. Ang taong ito ay si Muman. Alam nilang nakabukas ang gate ay agad na sumalakay ang mga Muman ninjas. Ngunit matapos matagumpay na makapasok sa gate ay balak ni Muman na umalis. Dahil naisip niya na ang kanyang misyon ay tapos na. Ngunit inutusan siya ni Sandayo na tapusin ang isang tao na si Jirobe. Noong una ay tumanggi si Muman sa utos. Dahil maliit lang ang bayad. Ngunit sinabi ni Sandayo na bibigyan niya siya ng 10 beses ng karaniwang gantimpala kung matatapos niya ang mission. Si Muman ay agad na bumalik sa kampo, habang si Jirobe ay humingi ng tulong sa kanyang kapatid. Ngunit sinabi nito na ayaw niyang pumatay ng mga tao nang walang malinaw na dahilan. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok na si Muman, ilang mga ninja ay sinusubukan siyang salakayin. Ngunit nagawa niyang iwasan ang lahat ng mga ito. Dumating si Jirobe at inatake si Muman. Sa hindi inaasahan na si Kai ay nag-anunsyo na si Jirobe at Muman ay maglalaban hanggang kamatayan. Nabigla si Hybe sa narinig, na sinabihan niya ang kanyang kapatid na tumanggi dahil hindi siya kalaban-laban kay Muman. Ngunit hindi pinansin ni Jirobe ang babala ng kanyang kuya, gusto pa rin niyang lumaban. Nagpatuloy si Jirobe sa pag-atake ngunit madaling naiwasan ni Muman ang pag-atake. Gamit ang kanyang mga kamay na walang kahirap-hirap na naipit ni Muman si Jirobe ng walang kahirap-hirap. Mula sa malayo si Hybe ay sumigaw kay Jirobe na umatras. Sa isang galaw ni Muman ay nagawa niyang mapatambal si Jirobe. Pagkatapos ay umalis na si Muman, habang si Hybe ay masama ang loob nang makitang namatay ang kanyang nakababatang kapatid na walang kabuluhan sa labanan. Tila walang pakialam ang lahat kay Jirobe maging ang kanyang sariling ama. Si Hybe ay sinubukang bugbugin si Muman. Ngunit umiwas si Muman at sinabi sa kanya na isa lamang itong ordinaryong laban. Kung saan ang mahihina ay mamamatay dito. Ilang sandali pa ay narinig ang napakalakas na tunog ng gong at sumigaw si Sandayo na nag-aanyaya kay Kai na dumalo sa pulong ng 12 clan. Tinanggap ni Kai ang imbitasyon ni Sandayo na nagsiwalat na ang digmaan ay isang drill at tapos na ito. Si Hybe ay pagkatapos ay sumigaw sa kanyang ama at sinabi sa kanya na si Jirobe ay namatay. Ngunit si Kai ay walang pakialam, sinabi niya na walang silbi ang pag-iyak sa pagkamatay ni Jirobe. Si Hybe sa katumingin sa kanyang paligid, ang mga ninja na nag-aaway ay biglang umarte na parang walang nangyari. Wala silang pakialam kung may namatay sa drill na naging tradisyon na nila. Basta-basta na lang binuhat ang mga bangkay ng mga kaibigan nilang namatay. Nang makita nito ni Hybe inakala nila na ang lahat ay naging baliw tulad ng isang psychopath. Kahit na ang mga residente ng ibang bansa ay tinatawag itong Shinobi Country na isang lupain ng mga ligaw na hayop. Noong panahong iyon si Oda ang pinuno ng Oda clan ay nagtagumpay sa pagkontrol sa ilang mga lugar sa paligid. Naabot ng kapangyarihan ng Oda clan ang isang kalapit na bansa na tinatawag na Ice Country. Upang palakasin ang kapangyarihan nito ipinadala niya ang kanyang pangalawang anak na lalaki na si Nobukatsu upang pakasalan ang anak na babae ng pinuno ng Ice Country na si Ren. Si Nobukatsu ay nakipagkita sa pinuno ng angkan ng Kotob Atake. Sa panahon ng pagpupulong si Kotob Atake ay nakita na ang kanyang pinakamahuhusay na subordinate ay piniling pumanig sa Oda clan. Nang walang kahit na katiting na tiwala si Nobukatsu sa kahiniling kay Kitabatake na ibigay ang napakamahal na heirloom ng kanyang bansa. Na isang maliit na daan-daang taong gulang na claypot. Nang hindi inaasahang nasira ni Kitanataka ang palayok sa harap ni Nobukatsu at nagalit siya. Inutusan niya sina Daisan at Sakyosuke na tapusin si Kitabatake. Ngunit nanatiling tahimik si Daisan dahil ayaw niyang tapusin ang taong naging guro niya. Si Sakyonosuke pagkatapos ay humarap kay Kitabatake para sa isang laban. Ngunit si Sakyonosuke ay walang laban sa guro. Nang si Sakyonosuke ay sasaksakin na, si Daizen ay biglang nilaslas si Kitabatake.
Ngunit ang kakaibang sinabi ni Kitabatake kay Daisan, siya na pumalit sa kanyang pwesto bilang pinuno ng bansa pagkatapos niyang mamatay. Kahit na si Daizen ay nagsilbi sa Oda clan na gusto ni Kitabatake na si Daizen ay maging matalinong pinuno. Pagkatapos nito ay nakita pala ng nag-iisang anak ni Kitabatake na si Rin ang pangyayaring ito. Si Ren sinubukang salakayin si Nabukatsu na ikinagalit niya at sinubukang tapusin siya. Ngunit pinigilan ito ni Daizen, pinalo niya si Ren hanggang sa mawalan siya ng malay at inutusan ang kanyang mga tauhan na ikulong siya. Samantala sa labas ng gusali ay may isang ninja na nakabalat kayo na nakarinig sa nangyari. Ang ninja pagkatapos ay bumalik sa lupain ng Iga. Sa meeting hall ng konseho ng 12 ninja clans. Ang ninja na nag-disguise sa kanyang sarili ay nagulat na kasalukuyang ang Ice Country ay kontrolado ng pangalawang anak ni Oda na si Nabukatsu. Maging ang pinakamalakas na utusan ni Kitabatake na si Daisan ay isa ring tagasunod niya. Nang marinig ang balitang ito, ngayon lang sila nagpanik, si Sandayo at si Kai ay natakot na si Oda ay magtatayo ng base sa loob ng lupain ng Iga at ito ay madali para kay Oda na kontrolin sila mula sa loob ng konseho. Samantala sa labas ng bulwagan ang iba pang mga ninja ay nag-aalala dahil kung sila ay lumaban-laban sa angkan ng Oda sa isang digmaan. Walang sino man ang magbabayad sa kanila, kaya naman tamad sila na makipaglaban kung walang pera. Ang 12 na pinuno ng clan ay lumabas at nagpahayag na hindi nila lalabanan si Oda. Pagkatapos ay nagpadala sila ng 2 mensahero upang dalhin ang mensahe ng kapayapaan. Pagkatapos ng pagpupulong bumalik ang mga ninja sa kani-kanilang bahay. Si Muman na dumating sa kanyang bahay ay hindi na mabuksan ang pinto. Nilock pala ito ng kanyang asawa mula sa loob. Si Muman saka ibinigay ang perang natanggap niya noong pagsasanay sa digmaan sa kanyang asawa. Ang asawa ni Muman na si Okimi ay inis na naalala niya kung paano sinabi ni Muman na sisikapin niyang pasayahin siya habang buhay para hindi na sila mabuhay sa kahirapan. Si Okimi ay inis dahil hindi sapat ang trabaho ni Muman bilang ninja para matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Biglang may naramdaman si Muman na mali, kaya umalis siya. Tapos bumalik siya kasama si Banzo na grabing nasugatan, sa kanya dinala si Banzo sa mga pinuno ng konseho. Bago siya namatay sabi ni Banzo na ang umatake sa kanya ay si Hybe na nagtataksil sa kanya. Samantalang sa harap ni Nabukatsu si Hybe na nakatali ay nagpahayag ng mga kahinaan ng Iiga. Nang marinig ito ay nagbunsod sa ambisyon ni Nabukatsu na sakupin ang Iiga. Sa ilan sa mga nasasakupan ni Nabukatsu sa kasinigurado sa kanya na tiyak na madali silang mananalo dahil napakalaki ng kanilang bilang. Ngunit naisip ni Daizen kung hindi man ay ayaw niyang lumaban at umatake sa mga taong mas mahina sa kanya. Si Daizen ay nagpasya na tumanggi na sumali sa digmaan. Si Nabukatsu ay lalo pang naging kumpiyansa na sasalakayin niya ang Iiga. Si Hybe pagkatapos ay sinabi sa kanya na kung gusto niyang manalo, kailangan muna niyang magtayo ng isang kuta sa isang madiskarteng lugar sa loob ng Iiga. Si Nabukatsu pagkatapos ay nagpadala ng kanyang mga sugo sa konseho ng 12 clans sa Iiga na ipanukala ang pagtatayo ng isang kuta sa gitna ng Iiga. Ang konseho sa simula ay hindi pumayag ngunit pagkatapos na makakita ng maraming pera ay sa wakas ay pumayag na ang konseho. Nagpaliwanag na hindi nila gustong makipag-away kay Oda lalo na't nagbigay si Oda ng maraming pera. Pagkatapos ay ipinahayag ng pinuno ng konseho sa mga tao ng Iiga na magkakaroon ng pagtatayo ng kuta at kung sino ang tumulong sa pagtatayo ay magkakaroon ng napakalaking gantimpala. Ang mga ninja ay natuwa, si Muman na nabalitaan na masaya rin ito. Kinabukasan nagsimula ang pagtatayo, nagtrabaho ng husto ang mga ninja. Sa hapon, nagsikap sila para makuha ang kanilang sahod. Pagkatapos si Muman ay nakipagkita kay Okimi at ibinigay ang pera na nakuha niya. Sa pag-uwi nila nakita ni Okimi ang mga bata na nagsasanay. Nakita niya na ang isa ay nataman ng kunay sa binti. Sinubukan ni Okimi na tumulong, ngunit muntik pa siyang matamaan ng panibagong kunay buti na lang nasalo ito ni Muman. Nagulat si Okimi nang makitang namatay ang ilang mga bata mula sa pagsasanay. Ipinaliwanag ni Muman na ang kanay na nakaipit sa binti ng bata ay may lason. Sinabi ni Muman na sa mundo ng mga ninjas ang mahihina ay hindi makakaligtas. Gusto ni Okimi na maging samurai si Muman dahil medyo mataas ang sweldo. Sinabi ni Muman na ayaw niya at naisip niya na sapat na ang mamuhay bilang isang ninja. Ngunit nagalit si Okimi, kaya naman nangako si Muman na maging isang samurai gaya ng hiniling ng kanyang asawa. Ang kuta ni Oda ay halos matatapos na. Ang mga ninja ay binigyan ng maraming gantimpala at pagkatapos ay sinabi sa kanila na umalis sa kuta.
Pagkatapos ng mga ninja na umalis mula sa malayo ay nag-utos si Sandayo sa kanyang mga tauhan na sirain ang kuta. Ang pag-atake ng mga ninja ngayon ay naging sanhi ng lahat ng ang mga tropa sa loob ay nalulula. Habang mula sa malayo ay hiniling ni Kai sa kanyang mga ninja na patamaan ang iba pang mga tropa. Dahil sa pangyayari si Nabukatsu ay galit na iniisip na nilinlang siya ni Hibe. Dahil ang ideya ng pagtatayo ng kuta ay hindi napatunayang matagumpay. Ngunit hindi rin niya naisip ni Hibe na ganito ang mangyayari. Dahil dito si Nabukatsu ay lalong galit at sisirain niya si Iiga. Pero nanatili si Daizen sa kinatatayuan niya na ayaw sumali sa digmaan. Sa labas ipinaliwanag ni Daizen kay Sakyonosuke na ayaw niyang paglaruan ulit siya ni Nabukatsu. Tinapos niya ang kanyang guro at sa pagkakataong ito ay ayaw niyang masabihan na apihin ang isang mahinang bansa. Samantala sa lupain ng Iiga ang mga pinuno ng angkan ay nagpahayag na sila ay pupunta sa digmaan laban kay Oda. Si Muman ay tinanong kung sino ang magbabayad sa kanila kung sila ay makikibahagi sa digmaan. Ang iba pang mga ninja ay nag-aalangan din dahil ayaw nilang makipagdigma kung walang bayad. Ang mga pinuno ng angkan pagkatapos ay pinaalalahanan sila ng nasyonalismo kung sasalakayin sila ng ibang mga bansa ang mga ninja ay obligadong ipagtanggol ang soberanya ng kanilang sariling bansa. Ang mga pinuno pagkatapos ay sinabihan sila na maghanda. Sa bahay si Muman ay nagdududa na ayaw niyang makipagdigma kung hindi siya babayaran. Pagkatapos ay humanap siya ng paraan para matigil ang digmaan. Nagpasya siyang bantaan si Nabukatsu sinabi niya na itigil ang kanyang mga plano sa digmaan laban sa Iiga o tatapusin niya siya. Si Nabukatsu na nagawang makatakas pagkatapos ay nangakong tatapusin niya ang lahat ng mga residente ng Iga. Si Muman na nakarinig nito ay nagulat. Ilang sandali ang mga tauhan ni Nabukatsu ay dumating upang hulihin si Muman. Si Muman ay tumakas sa underground na kulungan at doon niya nakita si Hibe na nakakulong. Sa malayo may nakita din siyang kakaiba sa loob ng isa pang selda ng kulungan. Ito pala ay si Ren na nagdadasal, si Hibe sa kasinabihan si Ren na mag-ingat. Dahil si Muman ay isa sa mga ninja ng Iiga. Nang marinig ito ni Ren siya ay naging masaya, dahil kukunin niya si Muman para patayin ang pinuno ng Oda clan. Napag-alaman din na ang orihinal na heirloom ng clan ay nasa mga kamay ni Ren. Nang marinig ay pumayag si Muman at tinanggap ang palayok bilang bayad. Noong papaalis na si Muman ay nagulat siya dahil tinapos na ni Ren ang kanyang sariling buhay. Nalilito siya kung bakit niya ginawa iyon, saka nagpaliwanag si Hibe na iyon ang huling hiling ni Ren. Samantala sa kwarto niya balak ni Nabukatsu na salakayin ang Iiga kahit walang tulong ni Daizen. Saka pumunta si Daizen kay Hibe at tinanong niya kung bakit gusto niyang sirain ni Oda ang Iiga. Sinabi ni Hibe sa kanya ang insidente kung saan namatay ang kanyang nakababatang kapatid noon at walang pakialam ang lahat dito. Dahil doon ay may sama ng loob siya sa sariling bansa. Napagtanto na si Hibe ay nalinlang ng kanyang mga plano sa bansa simula pa lang ay pinlano na ito ng 12 clan. Sinadya nilang galitin siya at pinag-usapan ang pagbuo ng isang kuta sa paligid niya. Nang marinig niya ang tungkol dito at magkaroon siya ng ideya na sabihin kay Nabukatsu na itayo ang kuta sa loob ng Iiga. Pagkatapos ay sadyang hinatak nila ang mga tropa ni Nabukatsu sa digmaan, natitiyak nilang hindi sasali sa digmaan si Daizen laban sa kanila. Kaya ang tropa ni Nabukatsu ay mababawasan ng husto sa 5,000 katao at madali nilang mapapanalo ang laban. Sa ganoong paraan ang prestige ng mga ninja ay tataas muli at ang bilang ng mga misyon sa pagrente ng mga serbisyo ng ninja ay tataas. Nang malaman ang lahat, si Daizen ay humarap kay Nabukatsu at sabi niya sasali siya sa gyera laban sa Iiga. Si Nabukatsu saka umiyak sa tuwa, sabi niya mahirap daw maging isang anak ni Oda. Ngunit sa lahat ng oras ay pinapahirapan lang siya ng kanyang ama. Gusto niyang ipagmalaki ang kanyang ama kahit isang beses lang sa buhay niya. Nang marinig ito sinabi ni Daizen na magiging loyal siya kay Oda hanggang kamatayan at sasama ang kanyang mga tropa para salakayin ang Iiga. Samantalang sa bahay ay tinanong ni Muman ang kanyang asawa na tumakas mula sa nayon ayaw niyang may mangyari sa kanya. Dahil naalala niya ang mga salitang sinabi ni Nabukatsu dati napapatay niya ang lahat ng residente ng Iiga. Ipinakita rin ni Muman ang heirloom na nakuha niya kay Ren at ipinaliwanag sa kanya na ito ay napakamahal at magagamit nila ito para simulan ang kanilang bagong buhay sa ibang lugar. Pumayag si Okimi sa desisyon ni Muman na umalis. Sa kabilang banda ng hindi alam ng kanyang ama na si Nabukatsu ay nagdala ng 10,000 tropa para salakayin ang Iiga. Sa border, ang pinuno ng 12 clan sinabi sa kanilang hukbo na maghanda para harapin ang mga tropa ni Nabukatsu.
Ang mga tropa ni Nabukatsu ay hinati sa tatlong bahagi upang salakayin ang tatlong magkaibang lugar. Sumigaw ang isa sa mga pinuno ng ninja para sa kahandaan ng kanyang mga tropa. Subalit iilan lang pala ang handang sumali sa digmaan, syempre nataranta ang mga pinuno. Sa kabilang panig ng bansa ang karamihan sa mga residente ng Iiga ay ang pinakamalakas na ninja kabilang si Muman ay tumakas sa Kyoto. Nang mangyari ang pag-atake ang mga tropa ng ninja ay nabigla dahil napakaliit ng kanilang bilang. Madali silang napatay ng mga tropa ni Nabukatsu at sa tulong ni Hive nagtagumpay ang mga tropa sa pagpuksa sa lahat ng ninja na nagbalat kayo. Samantala nakita ni Okimi ang isang bata na si Ozumi na tumakas din. Nagtaka si Okimi kung nasaan ang mga magulang nito. Ipinaliwanag ni Muman na si Ozumi ulila na, siya at karamihan sa mga anak ng Iga ay mga bilanggo ng digmaan na sinanay na maging ninja. Pagkarinig nitong si Okimi ay naawa kay Ozumi na naisip niya na ang tropa ni Nabukatsu ay lilipulin ang buong Iiga. Dahil doon ay inutusan niya si Muman at ang ibang mga ninja para labanan sila. Nabigla si Muman sa sinabi ng kanyang asawa na si Okimi. Pagkatapos ay inilabas ang kanyang napakamahal na heirloom mula kay Muman kahapon at sinabi kay Muman na imbitahan ang iba na lumaban. Si Muman pagkatapos ay tumakbo sa burol upang ipahayag na siya ay may heirloom at kung sino man ang nakibahagi sa digmaan at nakapatay ay makakakuha ng malaking halaga ng pera. Nang biglang lahat ng mga ninja na nangangailangan ng pera ay natuwa lahat sila na dati ay tatakas ay nagpasya na sumali sa digmaan. Sinabi ni Okimi kay Muman na maging mag-ingat at manatiling buhay. Si Muman sa kangumiti at sinabing hindi siya ganoon kadaling mamamatay dahil siya ang pinakamalakas na ninja sa lupain ng Iiga. Tumakbo ang mga ninja na parang mga gutom na hayop na hinahabol ang kanilang biktima. Tumakbo sila ng napakabilis at diretsyong tumalon sa larangan ng digmaan. Samantala sa larangan ng digmaan ang mga ninja na na-corner at nawalan ng pag-asa ay nagulat nang makita ang libu-libong pinakamalakas na ninjas na lumitaw upang tulungan sila. Si Muman ay sumigaw na siya ay magbibigay ng gantimpala sa sino mang makapatay sa kaaway. Si Muman pagkatapos ay pinatay ang isa sa mga general at dahil siya ay nagtagumpay sa pagbawas ng bilang ng mga kaaway na may mataas na halaga ng bounty ay makakakuha siya ng maraming pera mula dito. Ang mga ninjas pagkatapos ay nag-aalsa para durugan ang tropa ng walang awa. Dahil alam nilang babayaran sila nito, napagtanto na wala na doon si Nabukatsu ay hinanap agad siya ni Muman sa ibang lugar. At sinundan siya ng iba pang ninjas para habulin si Nabukatsu. Si Kai na nalilitong humingi ng proteksyon sa kanila, ngunit wala ni isa sa mga ninja ang nakinig sa kanya. Sa ibang lugar nagsimulang umatake ang mga ninja sa grupo ni Nabukatsu. Natakot si Nabukatsu at saka tumakbo palayo sa pagtugis ng mga ninja. Nakita ito ni Muman at agad na hinabol si Nabukatsu. Nang tumalon ito para tapusin si Nabukatsu isang palaso ang tumama para pigilan siya ito ay mula kay Daizen. Buti na lang nakaiwas si Muman sa atake sa kanya sinalakay si Daizen. Pero sa kasamaang palad ay natambo siya. Naprotektahan niya ang sarili gamit ang Iron Vest at nasira ang Protective Vest dahil sa malakas na pag-atake ni Daizen. Ito ang unang pagkakataon na hinubad niya ang vest dahil sa pag-atake ng kung sino-sino. Saka siya bumangon ngunit pinalibutan na siya ng mga tropa ni Daizen. Napakabilis niyang kumilos at umiwas sa mga atake, nang sasalakayin na sana ni Muman si Nabukatsu. Nagawa ni Daizen na pigilan si Muman, kahit biglang nasugatan ang kamay. Mula sa likod, si Nabukatsu ay gumamit ng palaso para tamaan si Muman. Si Muman ay nagulat at hindi nakaiwas sa pag-atake. Samantala sa Ninja Temple ay isang ninja ang nagpaalam sa lahat na sila ay nagtagumpay na manalo laban sa Nabukatsu troops. Masaya ang mga ninja sa kanilang tagumpay, si Okimi noon tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang asawa at mahinang sinabi ng ninja na namatay si Muman, nang marinig si Okimi ay nawasak. Sa gabi sa palasyo si Nabukatsu sinusuri niya ang kanyang mga nasugatan na mga tauhan. Nang biglang sinubukan atakihin ng isa sa mga tropa, na lumabas na ang tao ay si Muman. Kahit papaano ay nakaligtas si Muman sa pag-atake, pagkatapos ay inanyayahan ni Muman ang pinakamalakas na ninjas na nakabalat kayo rin bilang mga tropa na pumasok sa kastilyo. Nilock nila ang kastilyo mula sa loob upang walang makatakas. Si Hive pagkatapos ay humarap kay Muman at sinabi sa kanya na ang digmaan ay binalak ng elders ng 12 Clans Council. Ang kanyang kapatid ay isinakripisyo upang maayos ang mga bagay sa plano. Nang makita ang normal na reaksyon ni Muman, si Hive pagkatapos ay hinamon si Muman sa isang duel. Si Muman pagkatapos ay lumapit upang tanggapin ang hamon ni Hive.
Hiniling ni Hive kay Muman na bitawan si Nabukatsu kung natalo siya sa laban. Ang laban sa pagitan ni Hive at Muman ay sobrang tensyonado. Si Muman ay ilang beses na tinamaan ng atake ni Hive at na-corner. Pero sa huli niyang lakas ay nagawa niyang tamaan si Hive ng ilang beses. Si Hive na lubhang nasugatan tuluyang bumagsak sa lupa. Bago siya namatay ibinulong niya kay Muman na masaya siya dahil mamamatay siya bilang tao hindi bilang isang hayop. Pagkatapos noon ay hiniling ni Muman kay Daizen na ilibing ng maayos si Hive dahil siya ay isang mandirigma. Si Muman sa kaniyaya ang iba na umalis, ang kastilyo na nagsasabi na tatapusin niya si Nabukatsu sa ibang pagkakataon. Nang bumalik si Muman sa iiga si Okimi ay natakot na makita ang pagbabalik ng kanyang asawa. Bukod pa sa kanyang galit na saloobin si Muman pagkatapos ay pumunta sa mga pinuno ng angkan na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinatay niya ang isa sa kanila. Siya ay nagalit dahil ang mga pinuno ng angkan ay may pusong magsakripisyo ng isang tao alang-alang sa kanilang tagumpay. Ang isa sa mga pinuno ng angkan na natatakot kay Muman. Pagkatapos ay sinabi na kung sino ang makapatay kay Muman ay malaya sa buwis habang buhay. Nang marinig ito ang mga ninja ay nasa sabik na tapusin si Muman. Mula sa malayo ay ipinakita ni Okimi sa lahat ang kanyang napakamahal na heirloom kaya napalingon sa kanya ang mga ninja at inatake siya. Sinubukan siyang iligtas ni Muman ngunit tinamaan siya ng lason. Bago mamatay tinanong ni Okimi kung ano ang tunay na pangalan ni Muman dahil gusto niyang malaman. Habang umiiyak sumagot si Muman na hindi niya alam. Dahil hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang. Siya ay isang bata lamang na kinidnap bilang isang bilanggo ng digmaan at sinanay na maging isang ninja. Si Okimi ay namatay matapos subukang iligtas ang kanyang asawa. Isa sa mga ninja na balak kunin ang palayok ngunit dinurog ito ni Muman at sinabing lahat sila ay nabaliw. Pagkatapos ay umalis kasama si Okimi, makalipas ang 2 taon ay nagdala sina Oda at Nabukatsu ng 440,000 sundalo at madaling sinakop ang iiga. Mula sa malayo tinanong ni Daizen ang kanyang mga tauhan kung nahanap na ba nila si Muman. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Muman. Nang marinig niya ang balita na tumawa si Daizen na nagsasabing walang clan si Muman. Ngunit biglang narinig ang boses ni Muman mula sa karamihan, nagtatanong kung magkano ang babayaran niya sa kanya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.